Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Shen, Kabanata 14, ang taong dumating ay isang kabataan sa paligid ng 15 taong gulang. Nakasuot siya ng dilaw na damit at isang napakakahanga-hangang gintong korona. Pagbati sa ikapitong prinsipe, nagmamadaling lumuhad ang lahat nang makita siyang dumating. Maging si Shifeng ay labis na ayaw lumuhad. Ang pangalan ng bata ay Chufeng. Siya ang ikapitong anak ng kasalukuyang emperador ng Phoenix Cry Empire, ang bunso sa kanyang mga anak. Ang mga alingaw-ngaw ay sa oras na siya ay ipinanganak, si Emperor Chu Tianquo ay pumasok na sa pag-iisa. Kahit ngayon, hindi pa siya nakakaalis sa pagkakabukod na iyon at hindi pa talaga nakilala ni Chufeng ang kanyang ama. Medyo narinig na ni Long Shen ang tungkol kay Chufeng. Alam niyang anak siya ng Empress ng Western Palace at spoiled na bulok. Siya ay labis na nangingibabaw at hindi makatwiran, at maliban sa prinsipe ng korona, walang sino man ang kanyang kinatatakutan. Walang makaisip kung bakit siya napunta dito ngayon. Ngunit nang makita ni Long Shen si Zhou Yaoyang sa kanyang tabi, agad niyang nalaman na isa na naman itong pag-atake sa kanya. Ayon sa imperial etiquette, ang lahat ng marangal na anak ay kailangang lumuhad kapag nakikita ang mga prinsipe ng hari. Si Fatio, Shifeng, at lahat ng iba pa ay nakaluhod. Maliban kung nakapasok sila sa blood condensation realm, walang paraan para maiwasan ito. Sumimangot si Long Shen. Ilang random na kamag-anak ang gustong pilitin siyang lumuhad. Maliban sa kanyang ina at ama. Isa pang taong maaaring pilitin si Long Shen na lumuhad ay hindi pa isinilang. Walang pakialam na tiningnan ni Chufeng ang lahat, ngunit agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Long Shen na nakaupo roon na kumikilos ng buong kagandahan. Napakatapang ni Long Shen. Ang ikapitong prinsipe ay narito ngunit talagang tumanggi kang sumunod sa kagandahang asal at lumuhad. Sinusubukan mo bang magrebelde? Hindi inaasahan ni Zhou Yaoyang at ng iba pang nakapaligid sa ikapitong prinsipe na magiging ganito si Long Shen at talagang buong tapang na tumanggi na lumuhad sa ikapitong prinsipe. Si Wang Mang, na dati nang nakaranas ng suntok kay Long Shen, ay nagdiwang sa loob nang makita niya ito. Siya ang unang sumigaw laban sa kanya upang bigyan ng masamang pangalan si Long Shen. Ang iba ay labis na nagulat sa kanyang mga kilos. Lalo na si Matabang Yu at sila. Lahat sila ay pawis na pawis. Ang mga labanan sa pagitan ng mga marangal na tagapagmana ay maliliit na bagay. Ngunit kung nakagawa ka ng pagkakasala laban sa ikapitong prinsipe, maaari kang patayin. Ang mga aksyon ni Long Shen ay lubhang mapanghimagsik. Natuwa si Zhou Yaoyang. Nagkaroon siya ng kaunting pakikipagkaibigan sa ikapitong prinsipe. Paminsan-minsan, sinasamahan niya ang tulala na prinsipe sa pagkain o libangan. Bigla niyang naisip ngayon na dalhin ang ikapitong prinsipe upang makita kung maaari niyang sugpuin si Long Shen. Kahit na mula ng talunin ni Long Shen si Li Hao, ang kanyang katanyagan ay sumikat sa kabisera ng imperial. Para kay Zhou Yaoyang at sa iba pa, nakatanggap sila ng isang sampal sa mukha dahil halos lahat ng pera nila ay inilagay nila sa tagumpay ni Li Hao. Karaniwang ginugugol ng kanilang grupo ang lahat ng kanilang oras sa pag-inom at kasiyahan. Ngayong nawala na ang lahat ng pera nila, nawala ang mga araw na iyon. Hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang magiging mas mahusay kaysa sa naisip niya. Hindi na kailangang siya mismo ang magsulsol ng anuman, napukaw na ni Long Shen ang galit ng ikapitong prinsipe. Nang marinig ang galit na dagandong ni Wang Mang na dapat ay mag-udyok sa galit ng ikapitong prinsipe, ngumiti si Long Shen ng mapanlait. Sa isang peking boses na nag-aalala, nagtanong siya, Wang Mang, ano ang lasa ni Li Hao? Nakikita ko kung gaano ka malusog at matambok, masasabi kong bagay sa iyo ang itlog na kinain mo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Wang Mang. Kumalabog ng husto ang kanyang tiyan. Ang nangyari noon ay nag-iwan ng matinding aftertaste. Mga ad ng Pub Future. Ngayon, sa tuwing kumakain siya, lagi niyang iniisip ang nangyari noong araw na iyon at hindi sinasadyang isusuka ang lahat pabalik.
Siya ay karaniwang hindi makakain ng kahit ano dahil sa alaala na iyon. Sa katunayan, halatang pumayat na siya, kaya ang mga salita ni Long Chen ay halatang sarcastic at para lang insultuhan siya. Namumula ang kanyang mukha dahil sa galit, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin kahit isang bagay. Ginagawa niya ang lahat upang kontrolin ang kanyang tiyan, at natatakot siya na kung bubuksan niya ang kanyang bibig, magsisimula siyang magsuka. Long Chen, isang maliit na marangal na tagapagmana na tulad mo na walang opisyal na ranggo o anumang mga tagumpay ay nangangahas na hindi lumuhod kapag nakikita ang prinsipeng ito. Galit na tanong ng ikapitong prinsipe. Ang ikapitong prinsipe ay karaniwang mapagmataas at spoiled. At kahit ang kanyang mga kapwa prinsipe at prinsesa ay ayaw siyang pukawin. Natural na hindi niya napigilan ang kanyang galit nang makita ang isang maliit na maharlikang tagapagmana na napakabastos sa kanya. Sa pagbabalik tanaw sa batang ito na ang mga katangian ng sanggol ay hindi pa nababawasan, walang pakialam na sinabi ni Long Chen, bata ka pa lang kaya hindi na kita guguluhin. Bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Ano, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Humihingi ba si Long Chen ng kamatayan? Kung hindi siya lumuhod, ang normal na parusa ay ang pinakamaraming pagkakulong sa loob ng ilang araw. Pero ngayong nakainsulto na siya, death penalty na. Nagalit ba si Long Chen? Ikaw, humihingi ka ng kamatayan. Hulihin mo siya para sa akin. Galit na utos ng ikapitong prinsipe sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga taong iyon ay pawang grupo ni Zhou Yaoyang, at lahat sila ay nagdiwang nang marinig nila ang utos ng ikapitong prinsipe. Nang hindi man lang nag-iisip, sinisingil nilang lahat si Long Chen. Maaaring magkaroon sila ng ilang pag-aalinlangan sa mga normal na panahon, ngunit sa utos ng ikapitong prinsipe, hindi na sila kailangang mag-alala. Sa napakalakas na taga-suporta, kahit napatayin nila si Long Chen dito at ngayon, walang anumang parusa. Habang umaakyat sila, sinipa ni Long Chen ang mesa sa harap niya. Ang mesang iyon ay gawa sa kahoy na mahigit 1,000 taong gulang at kasing bigat ng bakal. Nakakagulat ang bigat nito, ngunit pinalipad pa rin ito ni Long Chen patungo sa mga naniningil na tao. Pinasa ni Zhou Yaoyang ang bigat ng mesa, umuungal at ginamit ang buong lakas niya para sumuntok sa mesa. Sa isang boom, ang matibay na mesa ay naduraj ng lakas ni Zhou Yaoyang. Talagang karapat-dapat siyang maging malakas na tao sa ikapitong heaven stage ng Qi condensation. Ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na mabigla sa mga ordinaryong tao. Ngunit si Zhou Yaoyang ay binagalan pa rin ng mesa, at si Wang Mang ay dumaan sa kanya at siya ang unang nakarating sa Long Chen. Habang nakatingin sa idiot na ito na galit na sumusugod sa kanya, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Long Chen bago siya sumuntok. Ang kanyang bilis ay halos hindi maisip. Wala man lang nakakita sa kanya na gumalaw bago nila narinig ang suntok ni Long Chen sa mukha ni Wang Mang. Si Wang Mang ay pinalipad sa isang magandang arko sa himpapawid. Ngunit ang nakakagulat ay sa kanyang paglipad palabas. 100 ngipin ang nagkalat mula sa kanyang bibig. Nauntog ang katawan niya sa pader at nawala ng malay. Ngunit nakabuka pa rin ang kanyang bibig, at kitang-kita ng lahat na wala na siyang ngipin. Bahagyang huminto si Zhou Yaoyang nang makita niyang pinalipad si Wang Mang. Kahit na ang cultivation base ni Wang Mang ay hindi ganoon kataas, para sa kanya na mahawakan ng ganoon kadali ay nagdulot pa rin sa kanya ng pag-aalala. Ngunit hindi ito ang oras para umatras. Si Zhou Yaoyang ay umungal, at ang kapangyarihan ng ikapitong heaven stage ng Qi condensation cultivator ay sumabog. Sextuple Yang Fist. Isang kamao ang sumunod kasabay ng sigaw ni Zhou Yaoyang. Ang kanyang kamao ay natatakpan ng mahinang berdeng ilaw mula sa kanyang battle skill. Ang Sextuple Yang Fist ay isa sa mga pangwakas na galaw ni Zhou Yaoyang na matagal na niyang sinanay. Ang isang kamao ay may lakas na kalahating tonelada. Nang walang pag-aalinlangan, nagpadala ng palad si Long Chen para tanggapin ang kanyang kamao. Nang magtagpo ang kamao at palad, sumabog ang enerhiya sa lahat ng dako.
Ngunit ang naging dahilan ng pagkatulala ng mga tao ay ang hindi mapigil ang kamao ni Zhou Yaoyang ay walang pakialam na hinampes ni Long Chen. Paano ito posible? Si Zhou Yaoyang ang pinaka-nagulat dito. Pakiramdam niya ay sumalubong ang kanyang kamao sa isang napakalaking bundok, at nagsimulang sumakit ang hukay ng kanyang tiyan. Para naman kay Long Chen. Hindi siya kumurap, malamig niyang sinabi, "Ako na ngayon si Zhou Yaoyang." Biglang naging manhid si Zhou Yaoyang. Pakiramdam niya ay tinititigan siya ng isang napakalaking halimaw. Marahas na tumalon ang kanyang puso habang nagmamadaling umatras. Ngunit hindi niya ito nagawa. Mahigpit na hinawakan ni Long Chen ang kanyang kamao, at gaano man siya nagpumiglas, para siyang tutubi na sinusubukang yugyugan ang isang puno, hindi siya may galaw kahit kaunti. Si Zhou Yaoyang ay lubos na namangha. Ano lang ang kapangyarihang ito? Si Long Chen ay isang halimaw sa anyo ng tao. Nang walang kaunting paggamit ng kanyang cultivation base, ganap na niya itong napigilan sa pamamagitan lamang ng lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ngunit si Zhou Yaoyang ay isa ring malakas na tao. Sinundan niya ang mga tao ng kanyang ama na pumatay ng isang magical beast noon. Siya ay isang taong nakakita ng dugo at hindi magpapanik sa harap ng panganib. Nang makitang hindi siya makatakas mula sa pagkakahawak ni Long Chen, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa palabas ang tiyan ni Long Chen. Isa itong napakabangis na pag-atake, ngunit hindi man lang tiningnan ni Long Chen ang sipa na iyon. Gamit ang isang kamay, hinarang niya ito. Sa isang malakas na dagandong na yumanig sa eardrum ng mga tao, itinaas ni Long Chen si Zhou Yaoyang sa hangin. Sa harap ng nakakatakot na mga tingin ng lahat, inihagis ni Long Chen si Zhou Yaoyang na bumagsak sa lupa. Bang! Nayanig ang buong lupa, at kasabay nito, ang mga tunog ng pagbitak ng mga buto ay naging dahilan ng paglamig ng lahat. Nagsuka si Zhou Yaoyang ng 3 subaw ng dugo, bilang karagdagan sa hindi mabilang na mga piraso ng ilan sa kanyang mga panloob na organo. Mahika, nang makita siyang samuka ng dugo at ang nabasag na lupa, lahat ay tumahimik. Sa wakas ay naramdaman ni Long Chen ang isang buhol ng galit sa loob niya na pinakawalan. Matagal nang nilaga ang galit na yon. Sa mga taong ito, ang taong pinakakinaiinisan niya ay si Zhou Yaoyang. Para siyang walang katapusang bangungot na nagpahirap sa kanya buong araw. Sandaling natahimik ang buong bulwagan, kasama na ang ika-7 prinsipe. Ang lahat ng marangal na tagapagmana na sumusugod sa kanya ay lumunok ng malalim. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Para kay Long Chen, nanatili siyang kalmado sa buong pagsubok. Ngunit kung tila mas kalmado siya, mas nakakatakot siya sa iba. Ang impresyon na ibinigay niya sa iba ay isang walang awa na Diyos ng kamatayan. Hindi mapigilan ni Long Chen na mapangiti nang tumingin siya kay Zhou Yaoyang. Ibinaling niya ang tingin sa ika-7 prinsipe, dahan-dahan siyang naglakad. Ang ika-7 prinsipe ay palaging spoiled. Marami na siyang nabuli na tao, ngunit kung tungkol sa pagiging bully, hindi iyon nangyari noon. Lumakad si Long Chen na may masamang ngiti, agad na pumuti ang kanyang mukha. "Anong iniisip mo? Bumalik ka." Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot mula sa nagyayelong layuning pagpatay sa mga mata ni Long Chen. Pakiramdam niya ay may kutsilyong nakahawak sa kanyang lalamunan. Kung ito ay hanggat gusto ni Long Chen, ang kanyang ulo ay gamulong sa sahig. Walang sinabi si Long Chen. Nakangiti pa rin siyang kalmado habang dahan-daang naglakad. Ngayon ay natigilan ang lahat. Ano ang plano ni Long Chen? May balak ba siyang patayin ang ika-7 prinsipe? Hindi, hindi. Huwag kang lalapit. Ang ika-7 prinsipe ay patuloy na umaatres, ngunit ngayon ang kanyang likod ay tumama sa isang sulok, at wala nang ibang lugar para sa kanya upang tumakbo. Nang makita si Long Chen na palapit ng palapit, ang mga mata ng ika-7 prinsipe ay napuno ng takot. Naamoy niya ang amoy ng kamatayan. "Hindi mo dapat ako pinilit. Huwag mo akong sisihin." Malungkot na umiling si Long Chen.
Ang kanyang kamay ay dahan-daang umabot sa kanyang damit bago ang kanyang kamao ay biglang lumapit sa mukha ng ikapitong prinsipe. Hindi. Ang ikapitong prinsipe ay nagpalabas ng isang nakakatakot na hiyaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng panitikan. Hindi. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng literatura ang malungkot na alulong ng ikapitong prinsipe. Ang puso ng bawat isa ay tumatalo ng ligaw. Talaga bang nagpaplano si Long Chen na magrebelde? Ngunit ang naging dahilan ng pagkatulala ng lahat ay huminto ang kamay ni Long Chen sa harap ng mukha ng ikapitong prinsipe. Napapikit na ang ikapitong prinsipe sa takot, ngunit pagkaraan ng ilang sandali na walang nararamdamang sakit, sa huli ay binuksan niya ito. Nakita niya na si Long Chen ay may hawak na jade tablet at bahagyang nakangiti. Kung ikukumpara sa naunang siya na tila isang Diyos ng kamatayan, siya ay parang ibang tao. Ikapitong prinsipe, tingnan mong mabuti. Ito ay isang plato ng pagkakakilanlan ng alchemist. Kaya sabihin mo sa akin, kailangan ko pa bang lumuhod sa iyo? Ang ikapitong prinsipe ay natakot na hanggang sa mamatay, kaya paano siya maaaring mag-abala sa pagsuri kung ang tablet ay peke o hindi? Hindi na kailangan iyon. Ang ikapitong prinsipe ay tumingin kay Long Chen nang may takot. Nang maramdaman niya ang walang pigil na layunin ng pagpatay ni Long Chen, naramdaman niya ang takot sa kamatayan. Para sa isang spoiled na prinsipe na tulad niya, ang katotohanan na hindi niya nabasa ang kanyang sarili ay isang matapang na punto para sa kanya. Maraming salamat sa pag-unawa, ikapitong prinsipe. Ngumiti si Long Chen. Ang kailangan mo lang gawin para mahawakan ang ilang may karapatan na brats ay takutin sila ng kaunti. Kahit na may alchemist tablet, walang paraan na may manggahas na kumilos ng ganito sa isang imperial na prinsipe. Pagkatapos ng lahat, ito ang Phoenix Cry Imperial Capital. Hayaan mo akong tulungan kang bumangon. Dahan-daang inabot ni Long Chen ang isang kamay. Natakot ang ikapitong prinsipe hanggang sa nakaupo na siya sa lupa. Dahil sa takot na ganito, saglit siyang hindi nag-react bago kinakabahang hinawakan ang nakalahad na kamay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maharlikang prinsipe. Kung talagang naging dahilan ng pagkagalit ni Long Chen ang ikapitong prinsipe tungkol sa kanya, kung gayon ay naglalaro lang yon sa mga kamay ni Zhou Yaoyang. Bagamat hindi talaga yon pinapansin ni Long Chen, tiyak na hindi magandang pakiramdam ang pagmamanipula ng mga tao. Ang ginagawa niyang ganito ngayon ay nagbibigay ng paraan sa ikapitong prinsipe. Mahika, ang ikapitong prinsipe ay 15 lamang, at bagamat siya ay mayabang, hindi pa niya gaanong naranasan. Ngayon sa ilalim ng masamang pulis na mabuting pulis na aksyon ni Long Chen, siya ay lubos na naliligaw. Pagkatayo niya, hindi niya alam ang sasabihin. Ikapitong prinsipe, gusto mo bang umupo sa amin? Tanong ni Long Chen. Hindi. Yon, wala. May gagawin ako, kaya pupunta ako. Pagkasabi nito, dali-daling tumalikod ang ikapitong prinsipe at umalis. Ngunit nang makalabas na siya sa bulwagan ng literatura, naramdaman ng ikapitong prinsipe na nanlambot ang kanyang mga binti. Ngayon ay may matinding takot kay Long Chen sa kanyang puso. Ang kalmadong ngiti ng Diyos ng kamatayan na iyon ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang buhay o kamatayan ay nasa mga kamay ni Long Chen. Nang makitang umalis ang ikapitong prinsipe, lumingon din si Long Chen para lingunin ang grupo ng mga marangal na tagapagmana na naunang lumahok sa pag-atake sa kanya. Matapos makitang binugbog niya si Zhou Yaoyang sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, lahat sila ay natakot at hindi kumikibo. Nang makitang ibinaling ni Long Chen ang kanyang tingin sa kanila, nagbago ang lahat ng ekspresyon nila at umatras sila. Hindi mapakali si Long Chen na harapin ang ganoong grupo ng mga tao. Bagamat dati nilang binubuli si Long Chen, ang kasalukuyang siya ay wala na sa parehong level nila. At kaya hindi na rin kasing lakas ang pait at galit na naramdaman niya. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Zhou Yaoyang na ang hininga ay nagiging mababaw na. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumukupas na parang anumang oras ay maaaring mamatay. Long Chen, hindi mo siya dapat patayin.
Ipadala natin siya sa Alchemist Guild. Dapat ay mapagaling nila siya, payo ni Shifeng. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi ang martial arena. Isa itong pribadong laban, at kung may namatay, hindi makakatakas si Long Chen sa parusa. Huwag kang mag-alala, tingnan mo, ang kanyang mga kilay ay parang magulong damo, halos nakakunot ang kanyang noo. Ang isang maliit na tulad niya ay hindi mamamatay ng ganoon kadali. Kulay rosas pa rin ang kanyang kutis, see? Sabi ni Long Chen. Walang imik si Fatio at ang iba pa. Si Zhou Yaoyang ay talagang isang gwapong binata, kaya malinaw na mali ang mga paglalarawan ni Long Chen. Ang mga pagbabagong iyon ay dulot ng kung gaano siya kabigat na itinapon ni Long Chen sa lupa. As for his expression, rosy pa rin. Dahil yun sa sinakal ng sarili niyang dugo. Oo, ito ay kulay rosas, ngunit ito ay talagang halos kulay ube. Ibang-iba ito sa kulay rosas na kutis ng isang malusog. Inabot niya ang kanyang mga damit, kumuha siya ng isang tabletang panggamot at inilagay ito sa bibig ni Zhou Yaoyang. Sampal, sinampal ni Long Chen ang mukha ni Zhou Yaoyang ng 2 beses. Pinilit ang gamot na tableta sa kanyang lalamunan. Bagamat labis na kinasusuklaman ni Long Chen si Zhou Yaoyang, naalala pa rin niyang kumilos ng maayos. Totoong nasugatan niya ng husto si Zhou Yaoyang, ngunit tiyak na hindi niya ito hahayaang mamatay. Sa kanyang personal na pinonggamot sa pagpapagaling, ang kanyang mga panloob na organo ay mapoprotektahan lahat. Kung tungkol sa kanyang mga panlabas na sugat, iyon ang problema ng pamilya Zhou. Ang kailangan lang ni Long Chen ay hindi siya mamatay. Kayong mga lalaki, kung ayaw ninyong mamatay si Zhou Yaoyang, bilisan ninyo at ilayo siya, malamig na sabi ni Long Chen sa mga marangal na tagapagmana na nakatayo lang doon sa gulat. Noon lamang sila nakabawi at maingat na binuhat si Zhou Yaoyang sa isang mesa at dinala siya. Maginhawa rin nilang dinala si Wang Mang na walang malay sa dingding. Ikaw, at ikaw. Halika at linisin ang dugo sa sahig. Itinuro ni Long Chen ang ilan pang marangal na tagapagmana. Ang mga taong ito ay madalas na kinukutya si Long Chen noon, at kahit na si Long Chen ay hindi nagpaplanong salakayin sila, ang pagpapagawa sa kanila ng ilang trabaho para sa kanya ay naibsan din ng ilan sa kanyang galit. Ang mga taong yon na itinuro ni Long Chen ay nanginginig lahat ng hindi mapigilan. Walang lakas ng loob na gumawa ng isang tunog, lahat sila ay mabilis na nilinis ang lahat ng masigasig. Sa maikling panahon lamang, ang sahig ay ganap na malinis at maging ang mga ngipin ni Wang Mang ay natagpuan lahat. Ang hindi inaasahan ni Long Chen ay dumating lamang ang matandang lecturer 1 oras pagkatapos ng paglilinis. Ang lecturer na yon ay tumingin kay Long Chen na nalilito saglit bago simulan ang kanyang lecture. Hindi mapigilan ni Long Chen na magmura. Ang matandang bastard na yon ay tiyak na binayaran ni Zhou Yaoyang. Kung hindi, walang paraan na mahuhuli siya ng ganito. Noong una ay inakala niya na lahat ng mga eskolar ay mabubuting tao sa loob. Ngunit ang pag-iisip niyang ito ay nasira ngayon. Sa pakiramdam na niloko, ang magandang impresyon ni Long Chen sa matanda ay tuluyang nawala. Matapos tiisin ang nakakainip na lecture at kumain ng tanghalian, lahat sila ay nagmamadaling pumunta sa Battle Skill Pavilion. Si Fatio at ang iba ay hindi pumunta, pauwi na sila para uminom na lang ng gamot. Nagulat sila nang makita ang mga aksyon ni Long Chen ngayon, ngunit sa parehong oras, nagbigay ito sa kanila ng pag-asa para sa kanilang sariling kinabukasan, kaya hindi na sila makapaghintay pa. Binasa ni Long Chen ang ilang battle skills ngunit naramdaman nilang lahat sila ay hindi sapat. Ang ordinary battle skills ay hindi nakarapat-dapat sa atensyon ni Long Chen. Binasa niya ang battle skills ng napakabilis, at sa loob lamang ng 2 oras, 900 battle skills ay nabrowse niya na lahat ng walang isa man lang na nasiyahan sa kanya. Hindi nakakagulat na sila ay libre sa kanila. Lahat sila ay basurang battle skills. Ang ilan ay pira-piraso o sobrang komplikado habang hindi rin masyadong malakas.
Ngunit ang ikalawang palapag ng Battle Skill Pavilion ay maaari lamang ma-access ng mga eksperto sa blood condensation. Ang mga karagdagang kasanayan sa labanan na may mababang antas ay hindi gaanong nagamit kay Long Chen. Para sa paggalaw, mayroon siyang wind chasing steps, at para sa labanan, mayroon siyang Spirit of the Bull. Kahit na ang pinakamahusay na mga kasanayan sa labanan sa palapag na ito ay hindi gaanong mas mahusay kaysa sa kanila, kaya ang pag-aaral sa mga ito ay hindi gaanong magagamit. Hindi napigilan ni Long Chen na mapabuntong hininga. Sesuko na lang sana siya sa pag-aaksaya ng oras dito nang biglang bumagsak ang tingin niya sa ibabang sulok ng isang bookshelf. Ang ibang mga bookshelf ay maayos na nakahanay kaya ang bawat libro ay may sariling espasyo, ngunit dito mayroong isang random na tumpok ng mga tomes. Battle skills din ang mga ito, ngunit ang ilan ay napunit na at ang iba ay hindi pa kompleto. Sa madaling salita, sila ay basura, ngunit ang pagtatapon sa kanila ay magiging labis na basura. Kaya, iniwan na lang nila sila sa sulok na ito. Isang pahina ang gumuhit sa mata ni Long Chen nang tumingin siya sa sulok na iyon. Ang page ng taguan ng hayop na iyon ay sobrang pagod. Ngunit sa makapangyarihang spiritual strength ni Long Chen, naramdaman niya ang isang napakasinaunang aura na nagmumula sa pahina. Inabot niya at kinuha ang pahina sa tambak ng basura. Ngunit nang gawin niya ito, ang kanyang puso ay nanginig. Marahil ay hindi alam ng iba kung ano ang kakaiba sa balat ng hayop na ito. Ngunit sa kanyang makapangyarihang espiritual na lakas, malinong niyang naramdaman ang isang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula rito. Ang mga marka sa pahina ay wasak at kupas na. Ito ay malinaw na nasira ng hindi mabilang na mga taon ng panahon. Nahulaan ni Long Chen na ang may-ari ng taguan ng hayop na ito ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral. Kung hindi magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na pag-iiwan pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ito ay ganap na katawa-tawa na tulad ng isang nakakatakot na bagay na ngayon ay itinapon sa basurahan. Nagmamadaling sinimulan ni Long Chen ang pag-aaral nito. Ang lahat ng nakalagay doon ay isang diagram, na ang mga salita sa diagram ay napakaluma at malabo. May 3 salita, hatiin ang langit, isang ganap na dominanteng titulo para sa isang battle skill. Masyadong mayabang yun, hindi ba? Sumimangot si Long Chen nang tingnan niya ang diagram. Ang nakikita lang niya ay may 9 na tuldok dito. Sa pagitan ng 9 na tuldok ay may ilang hindi malinaw na mga thread. Ngunit ito ay masyadong sinaunang at hindi niya matukoy kung ito ay orihinal na ganoon o dahil sa mga bitak mula sa edad. Tapos na ang oras. Dapat ibalik ng lahat ng maharlikang tagapagmana ang kanilang mga manual. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa mga sandaling ito. Ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, masyadong mabilis lumipas ang oras. Isang beses sa isang buwan lang sila pinapayagang pumunta dito. Sa pagtingin sa nasirang pahina sa kanyang mga kamay, hindi makaya na ni Long Chen na ihiwalay ito. Napakahalaga ng kanyang oras, at hindi na siya makapaghintay ng isa pang buwan. Nang makitang umalis ang lahat, dahan-daang nagsimulang maglakad si Long Chen kasama nila, ngunit itinago niya sa kanyang mga kamay ang nasirang hayop. Ang ekspresyon ng eksperto sa blood condensation ay naging mas malamig. Ngunit si Long Chen ay nagsalita sa harap niya. Senior, gusto kong iuwi itong nasirang pahina ng taguan ng hayop para mag-aral. Gayon din, mangyaring tanggapin ito. Hindi siya pinayagang tumanggi kaagad, uminom muna si Long Chen ng medicinal pill para sa kanya. Papagalitan pa lang siya ng eksperto sa blood condensation nang mapagtanto niya kung ano ang medicinal pill. Pag-abot niya para inumin ito, nagulat siya nang makitang isa pala itong blood condensing pill. Iyon mismo ang kailangan ng isang nagsasaka ng blood condensation na tulad niya. At higit sa lahat, ito ay isang middle grade na blood condensing pill. Ito ay 10 beses na mas mahalaga kaysa sa ordinaryong blood condensing pills.
Ang mga nagsasaka ng blood condensation ay kailangang humiram ng espiritual na chi ng langit at lupa upang mapabuti ang kanilang mga daluyan ng dugo, na nagpapahintulot sa kanilang dugo at chi na maging mas nangingibabaw at palakasin ang kanilang pisikal na katawan. Tulad ng para sa blood condensing pill, maaari nitong palakihin ang kahusayan ng pagpapalapat ng dugo ng isang tao ng maraming beses. Ang ganitong tableta ay maaaring makatipid ng hindi bababa sa kalahating taon na halaga ng trabaho. Nagbago ang ekspresyon ng eksperto sa harap nito, at sa huli, hindi niya napigilan ang pang-akit ng tabletang panggamot na ito. Tandaan mo, wala akong nakita. Paanong hindi maintindihan ni Long Chen ang kanyang sinasabi? Kung siya ay nalaman, hindi siya aamin sa anumang kasalanan at si Long Chen ay akusahan ng pagnanakaw. Tinanggap lang ito ni Long Chen. Pagkatapos lamang umalis ni Long Chen kasama ang pagtatago ng hayop ay maingat na sinuri ng eksperto ang blood condensing pill sa kanyang kamay. Hindi ko talaga akalain na mayroon siyang ganoong kayamanan. Kailangan kong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, ang eksperto sa blood condensation ay nawala ng mas malalim sa Battle Skill Pavilion. Si Long Chen ay dumiretso sa bahay. Dahil nang ahas siyang uminom ng blood condensing pill, natural na hindi siya natatakot sa anumang investigasyon. Ang kasalukuyang siya ay nangangailangan ng iba na malaman na siya ay isang alchemist, isang malapit kay Grandmaster Yun Shi. Na sana ay maiwasan ang mas maraming gulo. Gamit ang pamamaraang ito, sinasabi niya sa kanyang hindi kilalang kaaway na siya, si Long Chen, ay hindi na ang parehong tao. Kung gusto nilang maglabas ng maliliit na fries para harapin siya, kailangan nilang isipin ang mga kahihinatnan. Habang naglalakad siya pabalik, si Long Chen ay patuloy na nag-iisip kung sino ang nasa likod ng mga kurtina. Sa ilang mga punto, natapos siya sa paglalakad sa isang maliit na eskinita. Biglang bumaba mula sa langit ang isang malaking lambat. Bago pa man makapag-react si Long Chen, tuluyan na siyang binalot at tinulak palayo. Habang nag-iisip si Long Chen kung paano niya mailalabas ang puppet master sa likod ng mga kurtina, isang malaking lambat ang bumaba mula sa itaas at tuluyang natrap siya bago siya makapag-react. Ang disenyo ng net ay lubhang masalimuot. Agad itong humigpit sa sandaling mabalat nito si Long Chen, mahigpit na nakulong siya sa loob. Nang malapit nang magpumiglas si Long Chen, itinulak siya ng mataas sa hangin. Ngayon lang niya napagtanto na may malaking hawk eagle sa itaas ng kanyang ulo. Ang hawk eagle ay hindi isang magical beast, ngunit isang regular na mabangis na hayop. Ngunit dahil sa kung gaano ito kalaki at masunurin, ito ang paborito ng mga eksperto na sumakay. Ang hawk eagle na ito ay malinaw na isang bundok lamang, ngunit huli na para sa anumang pagsisisi mula kay Long Chen. Siya ay naging pabaya at nararapat na mahuli. Pagtaas ng daan-daang metro sa himpapawid, si Long Chen ay nakaramdam ng pagkahilo habang nakatingin lang sa ibaba at hindi nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Umaasa siyang sapat ang lakas ng lambat. Kung ito ay masira at tuluyang bumagsak si Long Chen sa lupa mula sa taas na ito, kahit 10 buhay ay hindi magiging sapat. Ang pagbagsak mula sa ganoong taas ay magiging isang flat case. HMPH, matapang na alipin na maglakas loob na ay bully ang aking nakababatang kapatid. Isang malinaw, kaibig-ibig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibabaw ng Hawk Eagle. Napakaganda ng boses, ngunit ang galit na nakapaloob dito ay naging dahilan upang maisip ni Long Chen ang isang bagay, siguradong hindi maganda ang sitwasyon. Gaano man sinubukan ni Long Chen na gumalaw sa lambat, hindi niya makita kung sino ang nasa ibabaw ng Hawk Eagle. Natatakot siyang magsalita dahil kapag galit na bumitaw ang babaeng ito, mababaliw siya. Itinikom ni Long Chen ang kanyang bibig at hindi nagsalita, hinayaan ang tao na isipin na siya ay natatakot. Hindi rin kumibo ang babaeng iyon bilang tugon sa pananahimik ni Long Chen. Nang makakita ng malaking bundok, hinimok niya ang kanyang bundok na lumipad. Ang bundok na iyon ay eksaktong Sunset Mountain,
ngunit ang sitwasyon ay ganap na naiiba mula noong dinala siya ni Meng Qi. Huling beses na siya ay nasa ibabaw ng bundok, sa pagkakataong ito siya ay dinala ng isa sa isang bitag. At higit pa rito, sa pagkakataong ito ang pagbaba ay lubhang hindi matatag, malayo sa mabagal at matatag na pagbaba ng huling pagkakataon. Ang paggamot sa oras na ito ay hindi rin napakahusay. Nang may natitira pang 30 metro, ibinagsak si Long Chen. Bagamat nakagawa na siya ng ilang paghahanda at pinrotektahan ang kanyang katawan, ang pagtapon mula sa ganoong taas ay nagdulot pa rin ng matinding pagkahilo. HMTH, bastos kang alipin. Kung hindi kita bibigyan ng tamang leksyon ngayon, hindi mo alam kung paano igalang ang iyong mga amo. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Long Chen. Ngayong nasa lupa na sila, kung hindi niya ito pinaikot ng tama sa kanyang ilong. Hindi niya malalaman kung sino ang kanyang amo na si Long. Bagamat alam niyang babae ito, nang tuluyang bumaling ang mga mata nito sa kanya, laking gulat niya. Siya ay isang payat na 17 taong gulang na may malalaking kurba sa lahat ng tamang lugar. Nakasuot siya ng puting robe na may jade belt na naging dahilan para mas lalong tumindi ang kanyang dibdib. Ang ikinagulat ni Long Chen higit sa lahat ay ang kanyang malabong kilay, ang kanyang malapich na mata, ang kanyang jasper na ilong. At ang kanyang maliit na bibig na may bakas ng galit na nagbigay sa kanya ng ibang uri ng kagandahan. Hoy, alipin, saan sa tingin mo tumitingin ka? Galit na sabi ng babae nang makita niya ang mga mata ni Long Chen na patuloy na lumilibot sa kanyang paligid. Muling napukaw ang kanyang orihinal na kumukupas na galit nang tawagin siyang muli nitong alipin. Ngumisi si Long Chen, bata, nainom mo ba ang mga maling gamot? O kumain ka ba ng marami at nagsimula kang magsalita ng kalokohan? Bakit mo ako dinala dito? O dahil naengganyo ka sa hitsura ng master na ito kaya hindi mo maiiwasang tahakin ang maling landas? Ang galit at panghihinayang na ekspresyon na mayroon siya kasama ng kanyang mga salita ay labis na ikinagalit ng babae na ang kanyang buong mukha ay namula. Walang hiya kang bastard, ang lakas ng loob mong ay bully ang kapatid ko. Ngayon, papawiin ko ang galit ng kapatid ko sa kanya. And with a face like yours, even if this lady was struck blind, I wouldn't even consider you. Galit na sagot ng babae. Yung nakababatang kapatid mo, medyo nalilito si Long Chen. HMTH, ang aking nakababatang kapatid ay ang ikapitong prinsipe na si Chu Feng. Naghihiganti ako sa iyo sa panggigipit sa kanya ngayon. Ang babaeng yon ay kapatid ni Chu Feng sa dugo na si Chu Yao. Siya ang ikatlong prinsesa ng imperyo. Ang Phoenix Cry Empire ay mayroong 7 prinsipe at 3 prinsesa. At sina Chu Yao at Chu Feng ang pinakabata sa kanila. Nakita ni Chu Yao si Chu Feng na umuwi na ganap na takot at kakaibang kumilos. Nang tanungin kung ano ang problema, labis na natakot si Chu Feng na hindi niya sasabihin kahit kanino. Nalaman ni Chu Yao ang nangyari sa ibang paraan. Mabilis niyang nalaman na inimbitahan ng marangal na tagapagmana ng Savage Marquis si Chu Feng, at mula doon, mabilis niyang nalaman ang lahat ng nangyari. Bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae, tumanggi si Chu Yao na pabayaan ang bagay na si Long Chen na nakakatakot kay Chu Feng. Ngunit bilang isang prinsesa, hindi siya maaaring kumilos ng sobra-sobra sa publiko, kaya palihim niyang nahuli si Long Chen habang pauwi. Si Long Chen ay abala sa pag-iisip ng iba pang mga bagay at hindi inaasahan na aaksyonan ito sa loob ng Imperial Capital. Dahil sa pagiging down ng kanyang pagbabantay, tuluyan na siyang nahuli sa bitag ng isang tao. Mukhang naaalala ko na wala talaga akong ginawa sa iyong nakababatang kapatid, nakasimangot si Long Chen. Ikaw alipin, tinakat mo ang aking kapatid na walang kabuluhan. Ang parusa para dito ay kamatayan. Hindi mo ba naiintindihan kung sino ang royalty at sino ang hindi? Malamig na tanong ni Chu Yao. Paulit-ulit na tinatawag na alipin, sumibol ang galit ni Long Chen at nagmura siya, ikaw na idiot na babae. Huwag mong isipin na dahil lang sa isa kang babae ay hindi ako mangangahas na hawakan ka.
Huwag pindutin ng Master Long, o si Master Long ay hindi magdadalawang isip. Ikaw ay ganap na bastard. Sa buong buhay ni Chu Yao, walang sino man ang magsasalita sa kanya ng ganito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit dahil sa pagsumpa ni Long Chen. Bumaba ang isang jade palm para salakayin si Long Chen. Ang ikinagulat ni Long Chen ay si Chu Yao ay talagang isang malakas na tao sa ika-9 na heaven stage ng Qi condensation. Ang palad na yon ay may dalang nagliliyab na pagsabog, at ang pinakakamangha-mangha ay na ito ay kahit isang mid-grade mortal battle skill. Nakaramdam si Long Chen ng kakaiba mula sa palad na yon, at kahit na hindi siya natatakot, mas pinili niyang huwag makipag-away sa kanya gamit ang malupit na puwersa. Nang malapit ng damapo ang jade palm na yon kay Long Chen, ginamit ni Long Chen ang kanyang mabilis na footwork at bahagyang itinulak ang kamay nito, na naging dahilan upang lumawak ang palad nito at walang tumama. Malumanay at madaling na ipadala ni Long Chen ang pag-atake ni Chu Yao na naglalaman ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng kanyang puwersa ay tila tumama sa isang bungkus ng bulak at nawala. Bastard, ang lakas ng loob mong tumakbo. Si Chu Yao ay nakatutuwang galit at mabilis na bumagsak sa lupa. Para siyang isang matikas na paro-paro habang ang isa pang palad ay pumutok sa kanya. Si Long Chen ay muling nagalit sa kanyang mga pang-iinsulto. Paanong nasabi ng isang magandang babae ang mga ganyang vulgar na bagay? Ngunit sa kabila ng kanyang sikmura sa galit, hindi siya maaaring maging malupit sa gayong magandang babae. Kung si Zhao Yaoyang yon, tuluyan na siyang natapakan. Patuloy siyang umiwas ng paulit-ulit, napansin na kahit na mataas ang cultivation base ni Chu Yao, ito ay napakababaw. Marahil ay hindi niya kayang pantayan ang isang tao sa ika-5 heaven stage ng Qi condensation. Kahit na ang kanyang mga pag-atake ay malakas, sila ay masyadong hindi nababaluktot. Patuloy din siyang gumamit ng isang galaw lamang laban sa kanya ng paulit-ulit. Umiwas man siya o hamarang, nagpatuloy lang siya sa isang pag-atakeng yon. Habang nagpapatuloy ito, si Long Chen ay nagsimulang ngumiti. Bastard, anong tinatawa-tawa mo dyan? Palibhas ay nabigong hampasin si Long Chen pagkaraan ng napakatagal na panahon at makita ang mga pigil ng ngiti ni Long Chen, hindi na napigilan ang kanyang galit. Bastos ka, wala kang alam sa martial arts. Halika kalabanin mo ako kung may kakayahan ka. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Long Chen ang kanyang pagtawa. Nawala sa usok ang dati niyang galit. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong kawili-wiling babae. Naging berde ang mukha ni Chu Yao, tinitingnan ang kasalukuyang mga aksyon ni Long Chen bilang ang pinakamalaking uri ng insulto. Bastos ka, biglang sumuko siya sa kanyang martial arts attack at lumapit sa kanya na parang ordinaryong tao na walang training. Labis ito sa inaasahan ni Long Chen. Hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan ng pakikipaglaban. Nagmamadali niyang inabot ang mga braso niya at sinubukang itulak siya palayo. Ang kasalukuyang Chu Yao ay nabaliw, at tila hindi niya nakita ang mga kamay ni Long Chen habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsingil. Ang malalaking kamay ni Long Chen ay napunta, mahigpit na humawak sa dibdib ni Chu Yao. Ang malambot na hindi pamilyar na pakiramdam ay nagdulot ng pagdilat ng mga mata ni Long Chen. Para naman kay Chu Yao, nang maramdaman niya ang isang pares ng malalaking kamay doon, para siyang tinamaan ng kidlat at siya ay naging ganap na matigas sa hindi makapaniwala. Sorry, nagkamali. Mabilis na sinubukan ni Long Chen na magpaliwanag habang mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay. Bastos, papatayin kita. Biglang hinawakan ni Chu Yao ang kanyang braso at kumagit ng mahigpit sa kanyang balikat. Anuman ang subukan ni Long Chen, hindi niya ito bibitawan, at ito ay nagiging mas masakit. Galit at pinilit, hindi man lang nag-isip si Long Chen bago gamitin ang kanyang kamay para biglang sampilan si Chu Yao. Ang malambot na pakiramdam ay nabighani kay Long Chen. Ngunit ang sakit mula sa kanyang braso ay mabilis na nagpabalik sa kanyang katinoan.
Bitawan mo ako o itutuloy kitang sasampalin, banta ni Long Chen. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang braso habang si Chu Yao ay bahagyang huminga. Patuloy siyang kumagat ng mahigpit. Galit na galit dahil sa tumitinding sakit, itinaas ni Long Chen ang kanyang malaking kamay at pinalo siya ng 3 beses, bawat isa ay may matinding lakas. Nagpakawala siya ng sakit na daing at nagsimulang tumulo ang mga luha. Sa isang banda, nakaramdam siya ng sakit, ngunit sa kabilang banda, nakaramdam siya ng mali. Pero kahit anong mangyari, hindi siya bumitaw. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Chu Yao ay pagkatapos niyang hampasin ang kanyang ibaba ng 3 beses. Huminto siya, kahit paano niya ipagpatuloy ang pagkadyot, hindi na siya kumikibo. Medyo nagdaan. Marahil ay dahil sa kung paano nagsimulang sumakit ang kanyang bibig o marahil ay dahil sa kanyang pagod. Ngunit dahan-daang niluwagan ni Chu Yao ang kanyang cherry lips. Ang braso at damit ni Long Chen ay puno ng dugo ngayon. Bamantong hininga si Long Chen, naibsan mo na ba ang iyong galit? Tumingin si Chu Yao kay Long Chen at nakitang walang anumang galit sa kanyang mukha. Sa halip, nagkaroon ng mahina, malungkot na kapanglawan. Sa hindi malamang dahilan, naging dahilan ito ng bahagyang panginginig ng kanyang puso. Ikaw, bakit ka huminto? Sa ilang kadahilanan, talagang nagpasya si Chu Yao na itanong ito. Nagsisi siya sa sinabi niya at namula ng tuluyan ang mukha niya. Hindi ako ganun kagaling manakit ng babae. Walang galit sa boses niya. Hinawi niya ang kanyang manggas, na nagpapakitang halos nakagat na ang isang bahagi ng kanyang laman. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang nap unit na manggas na iyon upang aibenda ang sarili. Mahika, dahil sa isang pangungusap niya na iyon ay lalong namula ang mukha niya at talagang napawi ang galit niya. Nang makita ni Long Chen na ganap na hindi nalagyan ng benda ng isang kamay ni Long Chen ang kanyang braso, hindi niya inaasahang inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang benda, malumanay na sinabi. Tulungan kitang magbenda. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Please like, subscribe and share.